Yan, okay. Ito magandang ano to, video. Yung power apply ni Kabeki, ginamit ko sa Aerox. Pero hindi sa kanyang accessories kundi sa sirang fuel pump ng kanyang injector, yung fuel pump. Ito. Binaklas ko kasi to. Yung fuel pump niya hindi kasi gumagana. Pero pag direkta ko sa battery, gumagana yung fuel pump niya. Nagbibigay ng gas pag rekta sa battery. Then syempre pag gaganon, ang sunod natin gagawin ay dito sa socket. Yan, yung socket na yan. Dito sa socket, meron siyang positive na supply at yung negative supply naman, kapag sinusian mo, gagana yon. Meron siya. So, bakit hindi gumagana yung kanyang fuel pump kapag nilalagay ko doon sa kanyang socket mismo? May napansin ako sa kanya na tinester ko, medyo kulang yung supply ng kanyang ground. So, sinubukan kong linisin yung kanyang socket, pero ganun pa rin. Sinubukan kong i-power up yung kanyang IC. Ito yung IC ng fuel pump. Ito. Yan, IC yan. Ito. Yan, yung IC. So, ang pinower up ko dyan, hindi yung positive supply, kundi yung negative supply. Sinubukan ko. Sa kasamang palad, umandar yung motor. So kanina ko pa siya, dapat ito orderan na namin ng bagong fuel pump, pero pre-practice ko kung anong problema. Kasi kung bibili kami ng bago na fuel pump, ganun pa rin yung mangyayari. Kaya chinek ko sa wirings, okay yung wirings niya, may supply, pero nakukulangan itong IC. Dahil nga yung IC is malfunction, hindi siya nagpa-function ng maayos. Kaya pinower up ko, umubra yung power up. Siguro sa mga gumawa nito na ganitong motor, mahirapan din. Kasi nga kumpleto yung supply eh. Ito, buo yung harness galing dito. May kuryente din. Okay, pakita ko muna yung kuryente nito at saka yung function nito. Ito nagpa-function to sa battery. Ginamitan ko siya nito. Ito yung ginamit ko sa kanya. Yung gamit ko sa injector na ito. Yan. So gumagana siya, gumagana sa battery. Subukan natin. Itong socket nung ginagamit ng pang-injector, lagay natin sa IC. Testingin natin. Yan. Yeah. Tapos lagay natin to sa battery. Nako, bitin yata. Naputol kasi kanina, tinesting ko to kanina eh. Yan, lagay natin dito sa battery, positive at negative. Tapos may switch naman yan. Pindot-pindot lang yan ng ganon. Ayan o. Pag pinindot mo siya dito, lalabas yung gas sa fuel pump. Kasi nga, buo yan. Ayan, pindutin natin o. Ayan o. Lumabas yung gas. So, buo yung ating fuel pump. Ayan. Okay yung ano nya, yung fuel pump. Then, check natin tong kanyang socket. Etong socket. Positive, negative socket ng ating fuel pump. Hanapin muna natin yung negative. Yung negative nya, ito. Yan. Yan yung kapag sinusiyan natin, magkakaroon ng negative yan. Dito natin siya ipapasok. Dito. Yan, teka lang. Tapat natin. Yan. Nasa socket na siya. Kailangan umilaw yan pag sinusi natin yung motor. Yan. Pag sinusi yan, pag sinusi, sige, susi mo, pupunta doon. Hindi, susi mo lang. Yan. Dapat iilaw to. Isusi mo sagad. Ay, okay, susi mo yan. Yan. Pag sinusi mo, patayin mo ulit. Hindi, patayin mo ulit. Susi mo ulit. Yan. Mamawala yan. Yan. Meron siyang negative. Yung positive naman hanapin natin. Yan, clip natin sa ground. Tapos
sa socket, kailangan may ilaw din to. Ito yung positive ng ating fuel pump. Yan, gumagana. Gumagana yung socket, gumagana din yung fuel pump. Pero pag ating ikinabit yan, hindi na yan gagana. Hindi yan magpa-function. Nakakabit natin. Yan. Nakakabit na yung socket. Tapos pag binuhay natin susi, dapat meron siyang lalabas dito na gasolina. Susi mo ulit. Susi mo ulit. Yan. Sige, susi mo. Oh, wala. Oh. Oh, bukas yan. Walang lumabas na gas. Pero buo ito pareho, buo. Tsaka to. Yan yung problema niya na ating ginawa ng paraan sa pamamagitan ng power up line. So ikabitan natin siya ng relay, then subukan natin kung gagana na yung kanyang fuel pump. Gagamit tayo dito ng relay na Bosch, yung ginagamit ni Kabeki sa kanyang pagpa-power up line ng buong motor. So yung power up line, i-adapt natin to dito sa kanyang fuel system, sa kanyang fuel pump. Kakabitan natin yan ng power up line. Yung socket na gagamitin ko dito, yung socket pa rin niya. Ayan, oh. Hindi ako magpapalit ng socket dito. Stock pa rin yan yung socket. Ito yung ating power up. Yan, nakabit ko na sa stock na socket. Testingin na natin kung lalabas. Kanina na testing ko na to, talagang lumabas yung gas niya. Okay, try natin. Yan, nakakabit na, may ground na yung ating power up relay. Tas to, susiyan natin, tingnan natin kung kaya niya mag-function na. Yan. Ay, teka, wala na yatang gas. Ay, wala na, konti na lang. Tagilid natin. Binuhay natin, iilaw naman yung relay. Ay, hindi na pala ito yung umiilaw. Ayan. O, gumana na. Ay, naku, nabasa pa yung ater. Nabasa pa. So, okay na siya mga kusay. Subukan na lang natin paandarin yung motor gamit yung relay na pinang power up natin doon sa kanyang fuel pump. Yan, subukan natin na paandarin. Ito yung kanyang relay. Yan, switch na natin. Yan, okay na yung screen. Start. Start. Okay na mga kausay. Mandar na yung motor sa tulong ng relay, power up line. Napagana natin yung malfunction na fuel pump. Kasi ito, hindi na talaga siya umaandar kanina nung dinala sa atin. At hinanapan natin ng lunas. Kasi kung magpapalit tayo ng fuel pump, ganun din, hindi rin natin mapagana. Kung magpapalit din tayo ng harness, mas magastos. Kasi yung harness niya buo naman, kinukulang nga lang ng supply galing sa ECU. So yung mga socket doon, nalinis na natin. At ganun pa rin, walang naging maganda resulta. Hindi pa rin umandar yung motor, hindi pa rin siya nakapaglabas ng gas. Kaya naisipan ko i-power up na lang yung kanya mga linya ng fuel pump. So okay naman mga kausay. Ayan, ikakabit ko na yung mga playrings, tapos isi-test drive na namin yan. Okay, wala siyang fault code. Okay naman. Okay, salamat sa power up ni Kabekis. Napakinabangan natin dito sa Aerox version 1.